Sa isang makabuluhang hakbang upang palakasin ang kakayahan sa ground mobility, formal nang tinanggap ng Philippine Army ang 100 at 17 bagong Isuzu NPS 4x4 light troop carrier trucks. Bahagi ang mga sasakyang ito ng Trucks Troop Carrier Light Militarized Acquisition Project na pinunduhan sa ilalim ng 2024 na General Appropriations Act capital outlay ng hukbo. Ngunit higit pa sa simpleng bilang, ang proyektong ito ay sumasalamin sa mas malawak na layunin. Ang patuloy na modernisasyon, pagpapalakas ng sariling kakayahan at pag-angkop sa realidad ng parehong digmaan at disaster response sa Pilipinas. Sa puso ng proyektong ito ay ang Isuzu NPS 4x4 platform, isang matibay at maaasahang light truck na sadyang dinisenyo para sa mahihirap na kondisyon ng kapaligiran. Kilala ito sa buong mundo dahil sa tibay at kakayahang tumagal kahit sa matitinding sitwasyon. Ang NPS variant ay ginawa para sa off-road operation, kaya't ito ay perpektong akma sa iba't ibang uri ng terrain sa bansa, mula sa maputik na kalsada sa probinsya hanggang sa bulubunduking lugar at mga ilog na kailangang tawirin. Dahil sa 4-wheel drive capability nito, mataas na ground clearance at matibay na suspension system, natitiyak na ang mga sundalo ay maaaring maihatid kahit sa mga lugar na hindi kayang abutin ng karaniwang sasakyan. Sa mga sitwasyong kritikal, ang kakayahang ito ay nagiging mahalagang salik sa tagumpay ng operasyon. Bilang isang light troop carrier, ang bawat truck ay idinisenyo upang ligtas na makapagdala ng mga tauhan habang nananatiling flexible para sa iba't ibang uri ng misyon. Maaari itong gamitin sa combat support, logistics operations, at maging sa humanitarian assistance at disaster relief missions. Dahil dito, nagsisilbi itong mahalagang backbone ng operasyon ng hukbo. Ang mga militarized modifications ng mga sasakyang ito ay kinabibilangan ng maayos na troop seating arrangements, protective structures, at iba pang mission-specific enhancement. Tinitiyak ng mga pagbabagong ito na ang bawat unit ay naaayon sa operational requirements habang pinananatili ang reliability at kadalian sa maintenance. Mas nagiging makabuluhan pa ang proyektong ito dahil nakaayon ito sa Self-Reliant Defense Posture (SRDP) program ng Pilipinas. Sa halip na umasa lamang sa imported na fully built military vehicles, ginamit sa proyektong ito ang lokal na kakayahan. Ang kontrata ay iginawad sa F-Cura Industries, isang Philippine-based na kumpanya na dalubhasa sa truck modification, na siyang pumili sa Isuzu NPS bilang base platform. Sa pamamagitan ng lokal na assembly at modification, direktang napapalakas ang domestic defense industry ng bansa. Lumilikha ito ng trabaho, nagpapalawak ng teknikal na kaalaman, at unti-unting binabawasan ang pagdepende sa mga dayuhang supplier sa hinaharap. Sa panahon ng kalamidad tulad ng bagyo, baha at lindol na karaniwan sa Pilipinas, ang mga truck na ito ay maaaring mabilis na ma-deploy upang maghatid ng relief goods, magsagawa ng evacuation, at magdala ng tulong sa mga komunidad na mahirap marating. Ang parehong katangian na nagpapahusay sa kanilang performance sa military operations, tulad ng tibay, adaptability, at off-road capability, ay siya ring dahilan kung bakit napakahalaga nila sa humanitarian missions. Ipinapakita rin ng dual role capability na ito ang natatanging papel ng Armed Forces of the Philippines. Hindi lamang ito nakatuon sa depensa laban sa banta ng digmaan, kundi aktibong katuwang din sa pagtugon sa mga sakuna. Sa ganitong mga pagkakataon, ang mga sasakyang tulad nito ay nagiging tunay na lifeline ng mga mamamayan. Sa perspektibo ng modernisasyon, ang pagkuha ng mga light troop carrier na ito ay isang mahalagang hakbang sa pagtugon sa isa sa pinaka-fundamental na hamon ng hukbo, ang mobility. Sa
Sa mas pinahusay na kakayahang makagalaw ng mabilis at epektibo, mas nagiging handa ang Philippine Army sa anumang uri ng operasyon, maging ito man ay sa larangan ng digmaan o sa pagtulong sa mamamayan. Sa kabuuan, ang proyektong ito ay hindi lamang tungkol sa pagdagdag ng mga sasakyan, kundi isang simbolo ng patuloy na pag-unlad, pagiging handa, at mas matatag na kinabukasan para sa pambansang depensa ng Pilipinas.